Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Welcome po sa ating video recording. Ito po ay patuloy po nating ginagawa sa kadahilanan na medyo kulang ho tayo sa panahon para abutin ang bawat isa. Subalit ay sa pamagitan po ng technology, mapaabot po natin ang salita ng Diyos sa bawat isa'y pagkain ng ating spiritual life para tayo po'y lumakas sa buhay panampalataya at magawa po natin ang mga bagay na nais ng Diyos na ating magawa. Ngayon, bago pa ako mag-share ng Word of God, allow me first to greet you. Babatiin muna namin kayo mula po sa aking asawa, Pastor Emily at si Hannah Abigail. Kumusta po kayo? Sana po'y nasa mabuti pong kalagayan ng bawat isa. Lahat na makapatiran na sa barko, nasa Metro Manila, nasa Zamboanga City, maging nasa different outreaches sa Jesus Only Church, dito po sa Zamboanga Sibugay. Welcome po ang bawat isa. At dalangin ko po ang bawat isa ay bukas ang ating puso at isipan upang magawa at mapakinggan at ma-absorb po natin ang salita ng Diyos at maisagawa po natin. Alam niyo po, ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Subalit po, hindi po natin maranasan yung kapangyarihan ng salita ng Diyos pag hindi po natin isagawa at gagawin ang sinasabi sa banal na kasulatan. Totoo po, makapangyarihan po ang salita ng Diyos. The Word of God is so powerful. Pero yung pong the power of God's Word, maranasan po yan sa mga taong ipapractice at isagawa, isabuhay ang salita ng Diyos. Nandito po ako ngayon sa office natin, sa main church, sa office of the pastor. At gusto ko pong i-share sa inyo ang balanced life. Pag-usapan po natin ngayon ang balanced life. Ano po bang ibig sabihin ng balanced life? Ang ibig sabihin po dito ay dalawa po kasi ang buhay natin, physical life and spiritual life. Kailangan po kasi itong nakabalance. A person is born physically of human parents, but is born spiritually of the Spirit. Good News Bible po in John chapter 3 verse 6. Ang isang tao ay isinilang sa kanyang nanay, naging tao. Yun pong ibig sabihin doon. Subalit yung pong naisilang sa espiritu, siya po ay nagkaroon ng buhay na espiritu o spiritual life. Ayun po, si nanay ay tao, kaya po tayo ay naging tao. Kailangan po natin maisilang sa espiritu. Yun po ang tinatawag na born again. Pangalawang pagsilang doon sa espiritu at magkaroon tayo ng spiritual life. Ito pong sabi ng John chapter 3 verse 6. Human can produce human life and Holy Spirit can produce spiritual life. New Living Translation. Ito po, human can produce human life and the Holy Spirit can produce spiritual life. Alam niyo po, tayo po ay magkaroon ng spiritual life pag tayo po ay sumampalataya sa ating Panginoong Hesus. Kaya po kailangan po ito balance, physical life and spiritual life. Mayroon po tayong physical life na kailangang alagaan, pakainin, kaya magtrabaho po tayo. Pero meron po tayong spiritual life na kailangan nating bigyan ng pansin, bigyan ng panahon at bigyan pag-ukulan ng panahon at bigyan din ng budget para magkaroon tayo ng balance life. Kasi mga kapatid, pag hindi po ito balance, kunwari ito yung physical life, lalagyan natin ng maraming karga. At sa spiritual, walang karga, mahirapan ho tayo sa pag-abanti, mahirapan tayo mag-go forward dahil unbalance po. Pag spiritual life, maraming karga, sa physical life, walang karga, unbalance din po. Mahirapan din po tayo sa pag-go forward, mga kapatid. Kailangan po ito yung balansyado. Mga kapatid, upang makaabanti ho tayo, makalipad ho tayo, katulad ng eroplano. Pag balansyado po ang kanyang pakpak, siya po'y makalupad. Ganon din ang ibon. Siya'y makalipad pag balansyado. Pag hindi po balansyado, medyo alanganin po talaga. Kaya maraming Kristiyano, hindi talaga narating yung design ng Diyos dahil hindi po balance sa kanyang life.
maraming struggle, marami pong kahit na sa simpleng problema hindi na makaabante sa buhay panampalataya dahil hindi po balance ang life. Mahirap din ang blessings ibuhos ng Diyos dahil pag hindi balance po ang buhay natin. Tingnan nyo po, ito meron po ako mga kunting guidelines na iwan po sa lahat. Sabi po ng John 1:12, dito po yung John 1:12, yet some people accept Jesus and put their faith in Him. So He gave them the right to become children of God. So nagiging anak po tayo ng Diyos nang tayo po ay tumanggap at sumampalataya sa ating Panginoong Hesus. Nagkaroon tayo ng spiritual life. Nang tinanggap po natin at sumampalataya po tayo sa Panginoong Jesucristo, nagkaroon tayo ng spiritual life. Mga kapatid, human can produce human life and the Holy Spirit can produce spiritual life. Tayo, kailan tayo nagkaroon ng physical life? Nang isinilang ho tayo ng ating nanay at binigyan ho tayo ng pangalan at doon po binibilang natin ang ating taon, araw at taon. Mahalaga sa atin yon dahil nagbe-birthday tayo, naglilitso, nagkaroon ng celebration, nagkaroon ng maraming paghahanda sa birthday. Ngayon, nang tumanggap po tayo sa ating Panginoong Hesus, sumampalataya tayo, naging anak tayo ng Diyos, tayo po ay naisilang sa spiritual life. Ngayon, tingnan po natin, naging mahalaga po ba sa atin ang ating spiritual natal day? Tayo po ba ay nagbe-birthday sa spiritual life? O kaya wala. So makita natin dito yung disparity, yung unbalanced life. Sa birthday, sa physical life, gumastos ng libo-libo. Pero sa spiritual life, hindi nga alam kailan eh. Ang iba, taon lang ang alam, buwan. Hindi nga alam kailan tayo naisilang sa spiritual life, kailan tayo naging anak ng Diyos. Mga kapatid, gusto ko pong ipaalam sa inyo. Alam mo ba kailan po tayo ibinigay natin ating faith in God? Alam po ba natin kailan 'yon o kaya anong buwan, taon, araw yung pong tinanggap natin si Jesus? Kasi 'yon ang kaarawan natin sa spiritual life. That is our spiritual natal day. Alam po ba natin 'yon? Kung alam natin, ibig sabihin binigyan mo ng halaga na nagiging valuable po sa atin yung pong spiritual life natin. Doon mag-umpisa yun eh. Ako, sabihin ko sa inyo, ako po ay isinilang ng aking nanay noong July 20, 1974. Ngayon po ako po ay running 48 na, 47 years old. But sabihin ko sa inyo, alam ko po kailan ko po tinanggap si Jesus. Kailan po ako naisilang sa spiritual? July 15, 1992. Tinanggap ko po si Lord sa aking puso. I was 17 years old, coming 18 years old. I was crying and surrendering my life to Jesus. Nasabi ko, Panginoon, tatanggapin kita at maniwala ko sa iyong salita. And baguhin mo ang buhay ko. Yun, binibilang ko yun, 1992, July. Pagka July 20, birthday ko sa physical, July 15. Mga kapatid, 1992, I was running 18 years old at the time. Mga kapatid, ngayon po, ako po ay mag-30 years old na sa spiritual life. Then, maging mag-48 years old sa spiritual physical life. Mahalaga po yung balance ang buhay ho natin. Amen? Sabi po ng 1 Peter 1:23, do this because God has given you new birth by His message which is the pure word that lives on forever. Kailan ho tayo naisilang sa spiritual nang tinanggap natin yung Word of God, the message of the Word of God, the pure Word of God, tinanggap natin, naisilang ho tayo sa spiritual. Ang physical, nung isinilang ho tayo ng ating nanay, mga kapatid, kailangan po ipatakbuhin po natin ating buhay na balansyado. Kaya po nasa gitna ang ating utak, nasa gitna ang ating kaisipan para i-balance ang ating kaliwa at kanan. Kaliwa ay physical life, kanan ang spiritual life. The Proverbs chapter 3 verse 16. In long life sa kanan, kaliwa ay riches and honor. Long life, physical, spiritual, riches and honor ay physical. Kasi pagpalain ho tayo ni Lord, pagbalance po ang buhay. Proverbs chapter 3 verse 16. The moment you receive and believe in Jesus through His Word, spiritual rebirth will immediately occur.
spiritual rebirth will immediately happen ng tinanggap. Kaya sa mga tao makarinig sa message na ito na hindi nyo pa tinanggap si Jesus, tanggapin nyo si Jesus, maisilang po tayo sa spiritual na buhay. Sa lahat ng tumanggap, please, I encourage everyone, make your life balance so that maka-abante tayo at marating natin yung disenyo ni Lord. Kung physical ay napakaraming karga, trabaho, grabe ang inilagay natin sa spiritual na buhay, wala, mahirapan tayong umabante. Kaya ang piling natin ang struggles, mayroong kulang. Kasi ganito, sabi ko sa inyo, sa physical, trabaho tayo Lunes hanggang Saturday. Dayan sa spiritual ay mga kapatid, Sunday lang, minsan nagmamadali pa. Napakalaking diferensya. Kasi dapat mga kapatid, Monday, trabaho tayo. Pero bago mag-umpisa trabaho, spiritual muna, nalangin muna, basa ng Bible para may kargang spiritual. Araw-araw mong gawin yan. Tapos pag Wednesday, hanap ng paraan makapag-worship kay Lord. Friday, umati ng prayer meeting. Sunday, worship. At least ang spiritual life may karga para magkaroon ng balance. Umati ng cell group, umati ng gathering para maging balance. Wala eh. Minsan pa magsimba. Talagang napaka-unbalance po ang buhay, mga kapatid. Physical name, mayroon tayong spiritual name. Kung tingnan po natin ang Biblia, tingnan po natin ang Bible, mga kapatid, dito po. Kailan ho tayo binigyan ng pangalan? Nang isinilang ho tayo ni nanay. Nang ipinanganak tayo ni nanay, may pangalan po tayo. Amen. Pero nung tinanggap po si Jesus, ito yun, hindi natin nabigyan ng pansin, parang walang spiritual name. Pero sa Bible, mayroon. Si Abram, isinilang ng kanyang nanay, ang pangalan Abram. Nang nagkaroon sila ng ugnayan sa Panginoon, binigyan sa ni Lord ng Abraham. Sabi ni Lord, hindi na Abram ang pangalan mo ngayon, ay Abraham. Si Jacob, isinilang siya ni Rebecca. Ang nanay ni Jacob, si Rebecca, mga kapatid. Binigyan siya ng pangalan Jacob, mga kapatid. Pero nang nagkaroon sila ng encounter with the Lord sa Mount Peniel, mga kapatid, binigyan sila ng Lord ng pangalang Israel. Si Belshazzar, ang kanyang spiritual name Daniel. Si Simon, na isinilang sa kanyang anak Simon, ang kanyang binigyan siya ni Lord ng pangalang Peter doon sa announcement of church foundation, the building of the church in Matthew chapter 16. Si Lord nagpalan, Simon, you are now Peter. Ang kanyang pangalan is Peter. Si Saul, na isinilang sa kanyang nanay physically, na nagkaroon siya ng encounter with the Lord in the city of Damascus in Acts chapter 9. Sabi ni Lord, you are now Paul. Ang kanyang pangalan ay Paul. Kaya mabasa tayo sa Bible na Paul ang kanyang pangalan. Pablo ang kanyang pangalan. Si Barnabas, makita mo sa Bible, may sa book of Acts, the son of encouragement. Ang dami pang mga tao sa Bible, pero hindi masyadong nabigyan natin ng pansin, mga kapatid. Amen po. Malaking tulong po yan sa our spiritual journey. Physical food and spiritual food. Physical food, mga kapatid, ang ating katawan, kailangan kumain ka 3 sa araw ating physical life. May snacks pa, 2, ang iba 3, mga kapatid. But how about the spiritual food? Tingnan niyo ang sabi ni Jesus, Matthew chapter 4, verse 4. But Jesus answered, this scripture says, human beings cannot live on bread alone. Everybody say, bread alone. Ang tao ay kulang kanyang buhay kung puro tinapay, isda, pagkain lang ang kanyang kakainin. Kailangan niya ng Word of God. Sabihin natin lahat, Word of God. Kailangan niyang Word of God na kainin para sa kanyang spiritual life. Mga kapatid, tayo nga isang bisis o 2 bisis, hindi tayo makakain. Mga kapatid, talagang ang iba nanginginig sa galit. Kailangan makakain. Ang iba mag-take advantage pa. Magbaon pa, mag-bring house pa for physical food. But how about spiritual food? Mga kapatid, ang iba ay gagawa pa ng paraan na hindi lang talaga makarinig ng Word of God. Ayaw pa mag-attend, mga kapatid. Kaya unbalance ang buhay. Sino namang Diyos ang ibuhos niya kanyang pagpapala na mayroon tayong buhay natin ay unbalance. Alam niyo po, kailan kami nakareceive ng pagpapala mula sa Panginoon nang nagkaroon po kami ng balance life. Totoo po, hindi po kami excuse dyan.
Ang buhay namin din ay unbalanced din before. Puro na lang, mga kapatid, puro na lang sa physical, kukunti sa spiritual. Then nagkaroon din kami ng unbalance, puro spiritual, ala. Grabe ang ginagawa namin, puro spiritual, wala din sa physical. Then nahirapan kami, nag-struggle sa aming blessings, mga kapatid. But sabi ko sa inyo, nagkaroon kami ng balance life. Doon po naibuhos ni Lord yung blessings. To God be the glory, naranasan po namin yung pong abundance, yung pong financial increase, naranasan at patuloy po namin naranasan even until today. And we believe tomorrow and days forward, we will continue to experience that because nangako po si Lord na lahat ang kanyang pangako sa atin ay buhay na mapagpala, hindi buhay na malungkot. Nangako si Jesus po ay pumarito upang bigyan tayo ng buhay na masaganan dyan sa 10 verse 10. Amen po mga kapatid. Alam niyo po, mayroon po kasing physical milk and spiritual milk. Tindihan niyo po yan in 1 Peter chapter 2 verse 2. Be like newborn babies, always thirsty for the pure spiritual milk. Sabihin natin lahat, lakasan po natin, pure spiritual milk. Ang bata ay mag-grow yan, lalaki yan, palaging iinom ng gatas, anong klaseng gatas, meron ng Bear Brand, Alaska, Nan, Promil, anumang gatas, mga kapatid, lalaki yan. Kaya lumaki ho tayo physically, but how about the spiritual? Kumusta ho tayo pagdating sa spiritual? Sabihin lang, ikaw naman mag-pray. No, nahirapan niya kasi spiritually hindi lumaki. Kasi kailangan tayong uminom ng spiritual milk. Uminom ka ng spiritual milk, which is the Word of God. Ano yung spiritual milk? The Word of God. 1 Peter chapter 2 verse 2. So that by drinking it, you may grow in your salvation. Kailan tayo nagkaroon ng salvation? Mga kapatid, nang tinanggap natin si Jesus sa ating puso sa pamagitan ng panampalataya, nagkaroon tayo ng salvation. Dahil alam niyo po mga kapatid, ang kaligtasan po, ang salvation, wala po sa religion. Hindi po religion ang naipako sa cross. Hindi po religion ang namatay sa cross. Si Jesus po ang naipako at namatay sa cross. Kaya siya lang po ang may karapatan, ang most credible ang nag-offer ng salvation. Pagtanggapin po ng tao ang Panginoong Hesus at paniwalaan sa kanyang puso ang Panginoong Kristo, nagkaroon po siya ng salvation, nagkaroon po siya ng ligtas na buhay, at kailangan tayo mag-grow tayo doon sa buhay ligtas, buhay na nagkaroon ng salvation. We need a spiritual milk. Ano yung spiritual milk? That is the Word of God. Yung ikaw ang nagpe-prepare, basa ka ng Bible, mga kapatid, sa bawat araw, umiinom ka. Tapos sa church, nakikinig ka, parang si pastor nagpe-prepare at uminom ka lang. Pero ang iba, hindi yata uminom Talagang sinubo lang sa bibig at pagkatapos ay idinura. Kaya hindi pala nilunok, kaya hindi nag-grow. Kumusta ho tayo? Baka malaki ng katawan natin physically, pero sa spiritual, kaya kahit pagbasa ng Bible, nahirapan. Talagang hindi nag-grow. I encourage everyone, we need to drink spiritual milk so that we will grow up in our Christian life. Amen. Amen. May physical name and spiritual name. Gusto ko i-encourage. After ho tayo naisilang ni nanay, ano po ang ginagawa ng mga nanay? Kasama ng nurse, midwife, ano po ginagawa nila? Tayo po ay pumunta po sa munisipyo, pumunta po sa City Hall at tayo po ay niregister doon. Pumunta po sila sa civil registrar at i-register yung pangalan para maging legitimate, maging legal Filipino citizen o anumang citizenship tayo bilang isang tao physically. But I encourage everyone, don't you know, nang tinanggap natin si Jesus sa ating puso, nang tayo po ay nag-decide na isuko ang ating buhay sa Kanya, nang tayo po ay sumampalataya sa ating Panginoon si Kristo, sasabihin ko po sa inyo, ang Bible po ang nagsalita. Ang Bible po ang nagsabi, tayo po ay na-register sa book of life in heaven. That's ang ating kasing spiritual life. Kaya sabi ng Bible, Philippians chapter 3 verse 20, tayo po ay tagalangit.
nga buhay pa sa mundong ibabaw, nandito sa lupa physically, at tayo Pilipino, ako taga Ipil, Zamboanga, Sibugay. But sabihin ko sa inyo, ang ating spiritual life, taga langit tayo. Philippians chapter 3 verse 20. Our citizenship is in heaven. Na i-register sa Book of Life. Ito ang sabi ng Bible, mga kapatid. Paano tayo ma-register sa Book of Life? Ito po ang sabi ng Bible. Sundan niyo po ang mga verses na ito. Everyone who believes in Jesus, sabi ni Jesus, everyone who believes me will be able to do wonderful things. Sino pong makagawa ng mga wonderful things, mga himala, mga makabuluhang bagay, yung pong naniwala sa ating Panginoon. And by using Jesus Christ's name, tayo po ay makapagpalayas ng demonyo. Sino pong makapagpalayas ng demonyo? Mark 16:17. Yung pong naniwala sa ating Panginoong Kristo. At sa pamagitan ng kanyang pangalan, gagamitin natin, lalayas po ang demonyo. Alam niyo po, in Luke chapter 10 verse 17, nang inutusan ni Jesus ang kanyang 72 followers, 72 disciples. Pumunta kayo, tumayo kayo, mag-preach kayo ng gospel, pagalingin niyo ang may sakit, palayasin niyo ang mga taong may mga demonyo, yung demon possessed. Alam niyo po, ginawa po ng kanyang mga disciple. Bumalik po sila kay Jesus at nag-report po sila in Luke 10:17. When the 72 followers of Jesus returned, they were excited and said, Lord, even the demons flee when we spoke in your name. Bakit lumayo at lumaya sa demonyo? Dahil iyon ang palatandaan sa mga taong naniwala kay Jesus. Ulitin ko po, ang mga signs at palatandaan sa mga taong naniwala sa ating Panginoon Jesucristo ay kaya mong magpalayas ng demonyo. Amen po. Hindi po magaling ka. Hindi po dahil meron tayo. Ito lang kasi ang palatandaan, signs and mark sa lahat ng naniwala at tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo. Amen po. At ang ginawa po ng mga disciples, totoo, nakita na, lumayas ang demonyo. Ano ang sabi ni Jesus? At sila po'y masayang nag-report kay Jesus. Sabi na, Lord, even the demons flee when we spoke in your name. Anong sagot ni Jesus? Luke 10:20. Tingnan niyo po. Anong sagot ni Jesus? But don't be happy because evil spirit obey you. Sabi ni Jesus. Be happy that your name are written in the book of life in heaven. Be happy that your name are written in the book of life in heaven. Yun po ang sagot ni Jesus. Bakit? Sila kasi po'y naniwala at tumanggap kay Jesus. Good news po sa lahat ng tumanggap at naniwala sa ating Panginoong Kristo. Tayo po'y na-register na sa aklat ng buhay sa langit. Sa lahat ng hindi naniwala, hindi nyo ito'y maintindihan. You cannot understand to those people who do not believe in the Lord. But for us who believe, then by heart, we really understand. Mga kapatid, naintindihan po natin. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. To God be the glory. Ngayon po, ano po ang sabi ng Revelation 20 verse 15? Ito po ay mga ison. No? Revelation 20 verse 15. Anyone whose name was not recorded in the book of life was cast into the lake of fire. Ito po ay medyo magbigay ng babala at encouragement sa lahat ng makarinig sa message na ito. Sinong pangalan na hindi makita sa aklat ng buhay? Siya po'y itatapon sa dagat-dagatang apoy. Hindi po pinag-usapang religion dito. Be serious sa lahat ng nakarinig sa message na ito. Ulitin ko po. Kung totoo po tayong naniwala at tumanggap sa ating Panginoon sa Kristo, secured ho tayo. Ang ating buhay, ang ating pangalan, spiritually, naka-record sa Book of Life in Heaven. Sa Book of Life in Heaven. Ito po ang sabi ng Bible. Yung pong taong mapunta sa impyerno, yun lang pong kanyang pangalan wala sa aklat ng buhay. Mayroon pong registrar in heaven. Sa lupa, mayroon pong registrar, ang civil registrar sa munisipyo, sa munisipyo at sa city hall. But in heaven, meron po din, mga kapatid, ako po kasi naniwala sa Bible at ako po'y
ako po'y umaasa sa lahat ng nakarinig sa message nito, even the YouTube, naniwala po sa banal na kasulatan. Kaya lang mayroon pong warning si Lord. Pwede po bang lahat ay bumasa dito sa Revelation 3:5? And then the one who experienced victory will be dressed in white robes, and I will never erase your name from the book of life. So, na-register po ang ating pangalan sa aklat ng buhay pag tayo nang tinanggap po natin at naniwala tayo po sa ating Panginoon sa Kristo. But ito po yung kasing gabay natin. Sa buhay pananampalataya at buhay naniwala sa ating Panginoon sa Kristo, kailangan po na mapagtagumpayan po natin ang lahat nating kahinaan. Mapagtagumpayan po natin ang mga bagay na ina-assign ni Lord sa atin. Magawa po natin yung po mga assignment natin. Mapagtagumpayan po natin, ma-overcome po natin ang mga bagay na nandito pa sa atin na hindi kaya-aya sa ating Panginoon sa kanyang paningin. Alam po natin yan, ano yung mga bagay na meron tayo na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Kailangan mapagtagumpayan po natin yan. We need to overcome all things that is not aligned to the will of God na alam natin meron tayo, mga kapatid. Bakit? Buburahin ng Diyos ang ating pangalan sa aklat ng buhay. Ano ang sabi ng Bible? Sino mang pangalan na hindi makita sa aklat ng buhay ay itatapon sa dagat-dagatang apoy. Ulitin ko po, pag tinanggap po natin ang Panginoong Jesucristo at naniwala tayo sa ating puso, mga kapatid, ang pangalan natin nasa aklat ng buhay, nakaregister na po yan. Tayo po ay nakaregister sa munisipyo. Ang iba hindi pa, kaya walang birth certificate. Yung mga nanay in town, mga nanay, pag kayo po ay nagpaplano magkaroon ng anak, isipin nyo rin pagpa-register sa City Hall or sa Municipal Hall. But mga kapatid, sa heaven, na-register na rin po tayo. Amen po. But gusto ko sabihin, mayroon pang chance buburahin ayon po sa banal na kasulatan. Buburahin pag hindi natin mapagtagumpayan ang mga bagay na alam natin na hindi kalooban ng Diyos, na patuloy pa nating ginagawa at nakatago pa sa ating puso. Minsan sikreto pa nating ginagawa. Kailangan po mapagtagumpayan po natin. Amen. Amen. Kaya sabi po ng 1 Timothy chapter 6 verse 12, fight a good fight of faith. Fight a good fight of faith. Hold your eternal life as we face all the challenges in life. Hawakan po natin ang buhay na walang hanggan ng ating natanggap and lumaban ho tayo. Labanan po natin ang kahinaan. Labanan po natin si pride na mawala sa ating buhay. Labanan po natin mga kapatid. Amen po. Pag hindi po natin mapagtagumpayan yan, then ang Bible po ang nagsabi na buburahin ating pangalan sa aklat ng buhay. That's why in John chapter 3 verse 3, sabi ni Lord, walang taong makaakyat sa langit pag hindi siya na born again. Bakit? Bakit sinabi ni Lord, unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God. He cannot enter to the kingdom of God in John chapter 3 verse 5 hanggang verse 7. Bakit po mga kapatid? Kasi hindi siya na-register sa aklat ng buhay pag hindi siya naisilang spiritually. Pag hindi tayo naisilang spiritually, wala ho tayong karapatan makauwi sa langit dahil wala ho ang ating pangalan doon. Dahil ang makaakyat sa langit, yung pong na-register sa Book of Life, yung pangalan hindi nabura. Dahil yung wala ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay, itatapon po siya sa dagat-dagatang apoy sa impyerno. Yun po ang sabi ng Revelation chapter 20 verse 15. Kaya mga kapatid, kaya totoo yun po tayo, yun pala ang dahilan sabi ni Jesus, unless a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. Why? Hindi siya na-register sa Book of Life. Tayo po, nang naisilang ho tayo, na-register ho tayo sa munisipyo, sa City Hall. At mga kapatid, sabi ko, pag hindi ho tayo ma-born again, hindi ho tayo makapag-operate in the kingdom of God. Why? Bakit po? The kingdom of God, mga kapatid, cannot inherit the flesh and blood, but working through the spiritual being. Ang kaharian ng Diyos, hindi po ito maintindihan. At higit sa lahat, hindi po ito ma-work out sa pamagitan ng laman at dugo. Ibig sabihin, physical life. Ito po ay ma-work out sa buhay ng tao na nagkaroon siya ng spiritual life. Amen po mga kapatid. Because the kingdom of God is spirit.
Spiritual po yan. The kingdom of God, spiritual po yan. Hindi po maintindihan ng tao yan. Kung hindi po siya naniwala at tumanggap sa ating Panginoong Kristo, hindi po niya maintindihan yung kingdom of God, ang paghahari ng Diyos. Because kingdom, kasama po yung government of God, kasama po yung taxation of God, kasama po yung marami pong areas na kailangan maintindihan when we talk about the kingdom of God. Ano po ang sabi ng Matthew chapter 6 verse 33? Unahin ninyo ang kaharian ng Diyos. Ang ibig sabihin doon, unahin niyo ang spiritual para mas madali yung physical. Hindi po masamang magtrabaho, hindi po masamang magsumikap, hindi po masamang maging masipag sa trabaho. Pero ang pangit doon, napabayaan yung spiritual life. Kaya okay lang magtrabaho pagdating ng Sunday, huwag kalimutan magsamba para sa spiritual. Pagdating ng sa umaga manalangin, then araw-araw magbasa ng Bible, umati ng cell draw para ma-balance yung buhay. Mag-invite, mag-share ng Word of God para ma-balance. Baka sobrang sipag natin sa physical, kaya ang iba napapagod na. At pagdating sa spiritual, wala na. Mga kapatid, i-balance po natin ating buhay. Ang sabi ng Bible, pangalawang Korinto, 2 Corinthians chapter 5 verse 7, lumakad at mabuhay tayo sa panampalataya, hindi sa ating nakikita. Ang panampalataya, yun po ang spiritual life. Ang nakikita, that is physical life. Hindi po, tayo po naniwala sa Panginoon, doon na po tayo mag-focus sa spiritual life. Mga kapatid, yung pong physical life, ano na lang yan, secondary na lang yan. Subalit marami pa rin ngayon, mga Kristiyano daw, pero nakapokus ang buhay sa physical life, wala sa spiritual life. Kaya nakalimutan mag-pray pagdating sa birthday. Physical lang ang binigyan ng pansin, yung spiritual birthday, kailan na tinanggap si Lord, wala pa rin. I encourage everyone we need to have a balanced life, mga kapatid. Salamat po. I request everyone na tumayo. Tayo po ay magsitayo. At pwede po bang ipikit ating mga mata? Can we close our eyes? Can we lift our hands to the Lord? Pwede po ba kayong sumunod sa maikling prayer na gusto kong i-guide sa inyo as we close our eyes? Kahit nasaan man tayo, huwag mo nang pansinin yung ginagawa mo. Just focus your heart to the Lord. Please, sumunod po kayo sa maikling panalangin. Sabihin natin lahat, lakasan po natin. Sabihin natin, Panginoong Hesus, ako po ay naniwala sa iyong salita. Tinatanggap kita. Binubuksan ko po aking puso at inayahan na pumasok sa aking buhay by the power of your Holy Spirit. Patawarin niyo po ako sa aking sa lahat kong mga kasalanan. Linisin niyo po ako at mula ngayon, Panginoon, tulungan niyo po ako gabayan magkaroon ng balanced life. Hindi ko pabayaan aking physical life, hindi ko rin pabayaan aking spiritual life. Tulungan niyo po ako, Panginoon, Amang Diyos na sa langit. This is my prayer in Jesus' name. Amen. Ako na lang po manalangin. Panginoon, maraming salamat. Pagpalain po ang bawat isa. Lahat ng may sakit, Panginoon, pagalingin niyo po. Lahat ng may mga kabigatan sa buhay, mabigat na pinagdaanan, tulungan niyo po, Amang Diyos. At lahat ng naghihikahos, naghihirap, Lord, abutin niyo po sa inyong mapaghimalang kamay. Lord, sa lahat ng nakarinig sa message nito, pagpalain niyo po ang kanilang buhay. At Lord, dalangin ko po, na lubos po nilang ma-experience ang iyong presensya at kapangyarihan. This is my prayer in Jesus' name. Amen. Amen.